Pag po yan ay more than a year na po, iba nga rin po pala yung melasma, hyperpigmentation sa freckles. Para maiwasan po natin at para hindi manufacturers from Korea, alam nyo ang sinasabi nila, ito yung maganda for hyperpigmentation. Ako more than 2 or 3 years na pong ginagamit, titake nga rin po tayo ng mga supplement. Hi mga kamukha, tayo po'y nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong pambansang human guinea pig. Heart, heart! Para po sa video natin ngayong araw na ito, sasagutin natin ang frequently at most asked question nyo nga po yan dito sa ating channel. At kapag nagla-live nga po ako, napakarami nyo na ito talaga ang tanong. So ano nga ba ang tanong? Paano mawawala ang melasma or hyperpigmentation? Lahat nga pala ng sasabihin natin na kasagutan dito ay back up po ng ating affiliate na mga dermatologists, mga manufacturers, and also from Korean friends! Ayan, na-invite tayo ng mga Korean companies, manufacturers. Makikita nyo nga rin po. Maraming salamat po sa pagtitiwala dito sa ating channel. Lumalawak, bumobongga na po tayo at para mabigay po natin ang best of the best para sa inyo. Kaya nga rin po, nakikipag-tie up tayo, nakikipag-usap tayo sa mga Korean manufacturers, sa mga Chinese manufacturers para alam nga rin po natin yung mga trend or mga bago dito sa skincare and also sa beauty industry. Level up na tayo. Okay, pag-usapan na nga po natin ang melasma. Sabi po ng ating affiliate doctors, ang ating mga dermatologists, kapag po yan ay more than a year na po ha, tapos malaki na siya mga kamuka, make sure po na pumunta na tayo sa ating mga dermatologists. Kahit mga bago rin naman mga kamuka, para hindi nga po lumala at mas ma-diagnose po yan, kailangan po natin magpa-consult po with our dermatologist. So ano nga ba itong melasma? Yung melasma mga kamuka or hyperpigmentation, ito po yung may pagkakaiba, discoloration po yan sa ating skin. And most of the time, ang cause po niyan is sun damage, yung UV rays mga kamuka. And unfortunately, ang dami pong mga dermatologists natin, ang daming mga manufacturers ang nagsasabi na ito na po ang naging cause ng too much na paggamit ng mga rejuvenating set. Kasi nga po dati nauso dito, hindi rin naman ganun ka-knowledgeable pa tayo before. Ang nangyayari, na-abuse yung mga rejuvenating set. Yung mga rejuvenating set kasi before, may mga ingredients na very potent which are usually ito po, hydroquinone and tretinoin. Don't get us wrong, okay naman po ang paggamit ng hydroquinone and tretinoin, kaso nga lang po dapat may prescription po yan ng ating doktor. At hindi po siya pwede nagagamitin nyo for 2 years, for 3 years, over 3 months, kasi nga po dapat may prescription yan. Kasi yung tretinoin mga kamuka, actually tretinoin is a form of retinol. Ito na yung pinakamataas talaga mga kamuka. Kung matagal na nga po kayo dito sa ating channel, alam nyo nga po na ang retinol ay very potent ingredient. So what more pa yung tretinoin mga kamuka? Very effective siya pero kailangan po natin siya gamitin ng tama. And yun nga po, na-abuse siya. By the way, iba nga rin po pala yung melasma, hyperpigmentation sa freckles. Yung freckles naman po, ito yung mga maliliit, usually bilog at flat yan. And according to our dermatologists, hindi siya usually cause ng sun damage. If i-compare nga po natin ito sa melasma, mas malalaki sila, irregular yung shape niya, tapos nasa sun damage siya. Yung mga freckles, di ba sinasabi nung iba, ay mga social kapag may freckles ka kasi mga mayayaman, mga foreigner, may mga freckles and everything. Yung iba, di ba nagpe-fake freckles pa? Ito usually yung binibigay na recommendation ng ating mga dermatologists. Kailangan po talaga natin gumamit at mag-apply ng sunscreen sa ating face. At least SPF 50 po yan, may zinc plus titanium dioxide. Maliit man, may freckles man kayo, or may hyperpigmentation, may melasma kayo, maliit, malalaki. And kahit wala po kayong hyperpigmentation, freckles, para maiwasan po natin at para hindi po tumanda ang ating skin agad, mag-sunscreen po tayo mga kamuka. Dito po sa ating channel, marami na tayong beses nag-feature ng sunscreen brands at may mga palistahan tayo sa mga gusto pong maghanap. Meron po tayo
tayo yung mga favorite natin na mga local sunscreen. Ilalagay na lang po natin yan sa ating description box sa baba. Meron nga rin po tayo na favorite sunscreen natin na may SPF 50 and above na. Tapos gumawa nga rin po tayo ng video dyan ng mga favorite sunscreen natin na pwede sa face and at the same time ay pwede rin po sa ating body. Ilalagay na nga lang po natin lahat nasa description box sa baba kung saan nyo rin yan pwedeng mabili. Ilalagay rin po natin dyan. Katulad nga po ng lagi natin sinasabi, kalimutan nyo na ang jowa nyo, wag lang ang sunscreen. Okay, next one. Kailangan nga po talaga natin magsi-skincare mga kamuka. Kasi nga yan po ay because of sun damage, kailangan natin siyang ingatan. So kunyari, nagsa-sunscreen na kayo, kailangan pa rin natin na magsi-skincare or magsi-skincare routine. Kailangan may skincare routine po tayo mga kamuka. So kailangan natin maghanap ng mga ingredients na maganda para sa mga hyperpigmentation. When I ask this sa ating manufacturers from Korea, alam nyo ang sinasabi nila, most of them ang sinasabi nila, ito yung maganda for hyperpigmentation. Ang kanila na sinasuggest or recommended na ingredient ay glycolic acid. Dito sa Pilipinas, hindi pa masyadong ginagamit yung glycolic acid, pero sa Korea, ito yung gusto nila. Yung glycolic acid, mga kamuka, maganda kasi yan kasi nakaka-scrub po siya or nakakaalis po yan ng mga dead skin. So, ang nangyayari, nare-renew nga po yung ating skin. Dito sa Pilipinas, kung wala kayong mahanap ng mga glycolic acid, pero maglalagay rin tayo sa description box sa baba ng mga brands na may glycolic acid or mga toner, usually toner yan, or mga sabon. Ang ginagamit nga po dito sa Pilipinas ay yung alpha-arbutin. Yung parang counterpart or parang ginagamit ng mga brands natin dito sa Pilipinas. So, pwede po kayong mamili dyan sa dalawa na yan. Pwede rin po na vitamin C. Pwede yan kasi nakaka-lighten po yan ng hyperpigmentation, si vitamin C. Pati yung mga pimple marks, okay ang vitamin C. Pero ako po personally, hindi ko po preferred ang vitamin C. Instead, ang ginagamit ko po is kojic acid. Yung kojic acid, almost same din po sila ng ginagawa rin ng vitamin C. Pero yung iba naman ayaw ng kojic acid kasi yung kojic acid, very potent nga rin po ito, nakaka-dry ng ating skin. Pero mas pipiliin ko po siya kaysa sa vitamin C. Ayan, kayo na yung bahala. Pero according po sa mga studies, sa mga manufacturers, okay po ang vitamin C or kojic acid. Mamili na lang po kayo. Tapos for kojic acid, may mga favorite brands po tayo dito sa ating channel. Maglalagay na lang din po tayo dyan ng video na related. Also sa description box sa baba. And pumunta nga rin tayo, diba, doon sa first bleaching or whitening soap brand dito sa Pilipinas, yung CY Gabriel. Kung gusto nyo nga rin mapanood yan mga kamuka, okay nga rin po kasi may kojic acid po yan. May papaya nga rin sila, pinagsama nila yung mga kamuka. So, pwedeng-pwede nyo nga po yung itry. And also sa mga pinapahid nga po natin sa mga cream, sa mga serum, pwede po kayong maghanap ng ingredient na niacinamide. Kung ayaw nyo naman ng niacinamide, ito, favorite natin sa ating channel, ang retinol. Mag-add na po kayo ng retinol. Ako, more than 2 or 3 years na pong ginagamit or gumagamit po ako ng retinol and I am very happy and satisfied. Hindi makikita immediately ang result pero in the long run, mapapansin at mapapansin nyo nga. Sabi ko nga sa inyo, yung tretinoin is a form of retinol. And retinol is mas mababa nga po siya if i-compare po natin kay tretinoin. And hindi po kailangan ng doctor's prescription. Kaso nga lang, need pa nga rin talaga natin mag-ingat. Gumawa na nga rin po tayo ng separate video niyan ng 5 things I wish I knew before using retinol. Panoorin nyo nga rin po yan. Sinabi nga po natin lahat dyan ng mga kahalagahan at ano nga ba yung mga dapat nyong gawin kapag gumagamit kayo ng retinol. Panoorin nyo po yan mga kamuka para mas matutunan nyo. Then kung may mga favorite na mga retinol brands, maglalagay rin tayo sa description box sa baba niyan mga kamuka. Kaya kung mapapansin nyo nga rin po yung skin ko, kahit nagpipimples talaga ako, wala mga pimple marks, wala po siyang hyperpigmentation, kasi yan nga po, gumagawa talaga tayo ng paraan. Better pa nga rin po talaga if magpapakonsult po tayo sa ating dermatology, sa ating mga doctors. Pero kung gusto nyo nga po mag-ingat, ayan yung mga kailangan nating gawin. Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo na maganda rin yung rose hip oil. Ito yung mga favorite na rosehip brand ko. Kung matagal na rin kayo dito sa ating channel, alam nyo na favorite ko ang mga rosehip oil, lalo na sa mga pimples, pimple marks, para hindi kayo magkaroon ng pimple marks. So, minimimi kasi ng rosehip and yung oil itself, yung ating oil sa skin. Ayan, hindi kayo lalong magiging oily dito. Basta 1 to 2 drops lang ilalagay nyo tapos sa gabi. I-apply nyo po ito after your moisturizer or after ng serum nyo po. Ito yung gagamitin nyo. Sa gabi nyo lang siya gagamitin. Kasi
aside sa maganda siya para sa mga pimples, maganda nga rin po ang rosehip oil sa pagpifade nga rin po ng mga marks, ng hyperpigmentation ng ating melasma. Ayan, add na kayo mga kamukha, lalagay na lang din tayo ng legit shop sa description box natin sa baba. Tapos, lagi nga rin po natin sinasabi yan dito sa ating channel, hindi lamang tayo dapat panglabas, dapat din yan pangloob mga kamukha. So, dapat nagtitake nga rin po tayo ng mga supplement. So, yung mga supplement na magaganda, okay po yung may mga L-cysteine, glutathione, may licorice extract. Yan po yung mga pipiliin nyo mga kamuka. Tapos, maganda rin yung may mga oral sunblock. Pero hindi po siya pwede maging substitute sa topical sunscreen. Kailangan pa rin po talaga natin magto-topical sunscreen. Pero okay po yan. According po sa mga dermatologists, pati nga po sa mga manufacturers, sa mga natanungan po natin. Kaya ayan mga kamuka, kailangan talaga nating mag-invest. And yun pala, sinabi rin sa atin, kapag hindi na po kaya nga matagal na siya, malaki na, kailangan na po natin magpa-laser. So, kapag magpapa-laser po tayo sa mga doctors po ha, wag sa kung saan-saan na lang, hindi pwede sa mura na lang mga kabuka. Kailangan talaga po yan from dermatologists. Mga trusted, wag na yung sa mura tapos mapapahamak lang kayo. So, kung gusto nyo po yan, mas mapabilis, ay pupunta nga po tayo sa ating mga dermatologists tapos ile-laser po yan. Pero kung maliliit pa nga po yan, magagawaan pa ng paraan, ayan, nakuwento ko po sa inyo ang mga dapat yung gawin. Dahil nakwento ko nga po sa inyo kanina ang kahalagahan ng pag-a-apply ng sunscreen araw-araw nasa loob o lalabas ka ng bahay. Eto mga kamuka, magbibigay tayo agad sa inyo ng video niyan para bumili kayo agad kung wala pa kayong sunscreen or hindi kayo nag-a-apply ng sunscreen. Ito po yung mga favorite natin na may SPF 50 and above. Syempre, mag-subscribe ka rin kayo kay Sir Lawrence. Marami pa tayong mga informative and entertaining videos na paparating po yan. Pati mga docu dito sa ating channel. Paano ba yan mga kamukha? Gumanon pa ako. Paalis na po ako. Click na to!